Meron pong existing or current proposal to do the Bicol line, no? Ang tawag namin dyan, Bicol Express or the South Long Haul, a total of mga 500 kilometer stretch. At meron din pong proposal dito naman sa Mindanao, the Davao del Sur, Davao del Norte line. Ang totoo po niyan na may mga meetings na nagaganap at magaganap in the coming days and in the coming weeks. Ito ang nagiging pahayag sa isang opisyal ng PNR o Philippine National Railway sa isang interview patungkol doon sa napakaganda sanang proyekto na Bicol Express or South Long Haul at ang Mindanao Railway Project, kung saan ay ito ay naudlot, kung saan ay malaki sanang tulong ito para sa transportasyon natin dito sa bansang Pilipinas. At yun na nga, babalik na naman tayo sa proposal at plano-plano, drawing sa naturang mga project. At kung matatandaan natin na ang lahat na railway project dito sa ating bansa ay nakatutok lamang sa Metro Manila at wala pang mga proyekto na malalaki sa railway na nandoon sa mga probinsya, lahat ay nasa Metro Manila. Tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy talaga yung construction. Alam mo, misis ko tiga La Union, no? So pag dumadaan kami, ang daming projects. Alam mo, sabi ng misis ko, ayan, kaya dapat katakutan kasi natatakot yung mga local officials na mag-sideline dahil sa baka tetipukan sila. Kaya natakot, kaya binubuhos lahat yung mga pera. Kaya nakikita agad ng taong bayan yung pagtatay-construction. No? So ito rin yung kailangan din talaga, hindi lang sa hindi lang sa PNR, sa lahat ng uri ng programa o proyekto na gustong itatag, na nangangailangan talaga yan ng political will. Pero ang tanong ko lang, Chairman, Sir, dito naman sa probinsya natin, matagal na kasi dito sa Luzon, merong PNR sa mahabang panahon. Dito sa NCR kasi meron dalawang istasyon, dalawang train system tayo. Sa PNR, mula north hanggang south meron. How about dito sa Visayas, dito sa Mindanao, lalo na sa Mindanao kasi malaking isla yung Mindanao. Sa Visayas, medyo pulo-pulo, medyo challenge din Sa Mindanao, very good question. Maraming salamat po. Pero quickly lang, babanggitin ko lang yung political will. Kung titingnan po ninyo, yan pong PNR construction site from Clark, Pampanga, all the way to Valenzuela, Bulacan. Parang 10 to 15 stations yan. Almost 60% finished na ho yan. Ibig sabihin na relocate na, nagawa na, at kinausap na lahat ng mga tao, at nag-umpisa na po ang construction. In fact, 2 years ago pa. So, kung kaya in the north, siguradong kaya rin po yan in Metro Manila going south. Anyway, sir, pag-usapan natin po yung tanong ninyo. Meron pong existing or current proposal to do the Bicol line, ang tawag namin dyan, Bicol Express or the South Long Haul, a total of mga 500 kilometer stretch. At meron din pong proposal dito naman sa Mindanao, the Davao del Sur, Davao del Norte line. Ang totoo po niyan na may mga meetings na nagaganap at magaganap in the coming days and in the coming weeks, coming from a proponent country to build the Bicol and the Mindanao railways. Hihayaan ko na po siguro ang kalihim ng Department of Transportation o ang ating mahal na Pangulo to make the proper announcement in the proper time. But right now, we're not dealing with China anymore.
just like what Secretary Bautista mentioned and the President also mentioned, but we are entertaining proponents, and these proposals are very serious, and I think by next year, baka mag-umpisa po ang tender offer for the Bicol and the Mindanao lines. Sana po, pinagdadasal ko rin, sana matuloy, because alam po ninyo, malaking bagay po kung magkakaroon tayo ng train system in Bicol and in Mindanao. Hindi man matapos in the time of President Marcos, at least, maumpisahan at matatapos, hopefully, when the new president after Marcos will come into Malacanang. By then, we have made progress, and maybe we can continue on what we have started. In fact, in the time of Duterte pa nga, to Marcos, to hopefully the next president. At siguro, huling topic na lang natin, itong nakikita natin sa... nawala. yung nakikita natin sa kanina sa playback na magandang... unahin mo, Chairman, ang Bicol, ha? Oo. Baka bago ako mawala sa mundo, makasakay pa ako. Ayan. Yung kanina na nakita natin sa screen, yung magandang ano ninyo, may Christmas lights pa. Aktibidad. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, itong Oplan biyaheng ayos din at Christmas train ng PNR. Maaari nyo po bang maipaliwanag? Ano po ito, Chairman? Yes, sir. Thank you very much. Well, dalawang bagay po. Una, babati kami ng Merry Christmas at Happy New Year from the Philippine National Railway sa ating mga kababayan. Alam naman po ninyo na ang Metro Manila line will stop operations beginning January 15 next year, in a few weeks from now. And this is to give way to the construction of the Manila and Alabang to Calamba, Laguna portion of the NSCR project. Kailangan na pong umpisahan ito. Kailangan na pong baguhin, katulad ng sinabi ko kanina, kailangan na pong baguhin ang lumang train system natin, nagpatakbo kami ng mga colorful greeting trains to have our people enjoy or live the spirit of the season, but also hihingi kami ng paumanhin because construction, full-term construction will begin in January 2024 in Metro Manila all the way to Alabang and on the south for the completion of the NSCR project, which we target to finish by 2028 in full operational mode. In fact, sir, 2026 magda-dry run kami, and 2028 sa awa ng Diyos sana full operational na ang the most modern railway system in the Philippines that is at par with world standards. In the words of Secretary Jimmy Bautista, we are now experiencing a renaissance in the railway industry. At sana bigyan lang tayo ng konting paumanhin ng ating mga kababayan dahil gagawin po natin ito hindi lang naman para sa atin, but most especially to the future or the next generation ng mga Pilipino, para sila naman ang makikinabang, ang mga anak natin at ang mga apo natin para dito sa ginagawa na ito. Sir, yung pasahero natin ngayon tumataas na ba or nabawasan considering na meron nga tayong construction, pero sabi mo mag-uumpisa tayo by January, yung stop mo na yung operation dito sa area na ito ng South Metro Manila. Pag ngayon bang panahon ng Kapaskuhan, ilang porsyento po yung itinataas natin sa pasahero natin? Well, before the pandemic, nasa mga 100,000 po ang sumasakay in Metro Manila, Bumaba po yan during the pandemic. After the pandemic, it's slowly going back up.
And now, in the Christmas season, parang bumalik in the former, former number, no? In the pre-pandemic level of 100,000 again. Subalit, we're doing public information and information dissemination campaigns, to inform our riding public na come or after the holiday season, magkakaroon po ng tigil pasada in Metro Manila. Ang gagawin po namin, we're going to migrate, no, the railway tracks and the train, yung mga lumang bago natin, yung mga lumang trains, i-migrate po natin yan sa south, sa Lucena, sa Quezon, sa Albay, Bicol area, para doon makapag-operate while we are building or constructing the north-south commuter railway. Doon naman sa south, hopefully, maumpisahan din ang tender ng advanced railway system by next year, at ang construction hopefully will start by 2025 or 2026, both for the Bicol line and the Mindanao line. At least that's our timeline, and pipilitin ho natin na matuloy ang timeline na yan. Salamat po. Salamat. Chairman, yung pag i-dinespress nyo yung old mga bagon, sana maka-operate sa Bicol, lalo na sa sa mga cargo. Kasi Yes, yun, yes. ang mahal